Sa bawat isa, tayo po ba ay nagagalak na muli ay naparito tayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Amen! Amen. Sige po, inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay tumayo at makipagbatian ng may kagalakan sa ating mga kapatid sa Panginoon. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Salmo, chapter 34, verse 1 to 2. Nasumpungan na po ba? Amen. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Amen. Sige po, tayo po yung mukha at manalangin. Aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na muli ay magtipon-tipon kami upang mag-aral ng inyong banal na salita, Panginoon. Salamat sa inyong walang hanggang kabutihan at katapatan, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng gabay sa inyo sa mga oras na ito ng pag-aaral at pagninilay ng inyong mga salita, Panginoon. Naway maging bukas ang aming puso at isipan upang matutunan namin ang mga aral na nais niyong iparating sa amin, Panginoon. Kami po ay may pusong handang tumanggap at magpasalamat at maglingkod sa inyo, Panginoon. Naway ang aming mga bibig ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa inyo, hindi lamang sa mga pagpapala, Panginoon, kundi lalo na sa mga pagsubok. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo'y tapat at sasamahan niyo kami sa lahat ng bagay, Panginoon. Panginoon, lukuban niyo po kami ng inyong presensya, Panginoon. Panginoon, inilalapit ko rin po ang inyong mga anak na gagamitin sa gabing ito, Panginoon. Tulungan at gabayan po ninyo kami dahil wala po kami magagawa kung wala ang inyong pagsama, Panginoon. Panginoon, sa inyong gagamitin upang magpahayag ng inyong salita, Panginoon, basbasan niyo po ang kanyang bibig at tanging kayo lamang po ang kanyang mapapurihan sa gabing ito, Panginoon. Ang inyong salita lamang po ang kanyang maihayag, Panginoon. Panginoon, alam po namin na sasamahan niyo po kami mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Ngayon pa lamang po inaangkin na namin ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, dahil kayo ay tagumpay na, Panginoon. Patuloy na kayo lamang po ang madakila, maitaas at mapapurihan sa gabing ito, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po bang magpuri ang lahat? Amen. Sige po. Tinatawagan ko na po ang manguna sa pag-aawitan na si Sis Lenilyn Kaasi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sino po excited na magpuri sa ating Panginoon? At sa mga oras po na to ay lumapit po tayo sa ating Panginoon na may kagalakan sa ating puso at damhin natin yung presensya niya sa umaga, sa gabing ito.
Ang dalangin ko, nais mo mapalapit sa'yo. Nawa'y pakinggan ang ating pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa'yo. Nawa'y pakinggan ang aming pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Anyo akong gawin ang iyong kalooban, ng kasunod layunin mo sa aking buhay. Tugunin mo ako ayon sa nais mo, o aking Diyos, o aking wala na akong ibang nais, kundi ang Panginoon sa'yo. Nawa'y maligyan ang aking buhay para sa kalwalhatian mo. Anyo akong gawin ang iyong kalooban, ng kasunod layunin mo sa aking buhay. Tugunin mo ako ayon sa nais mo, o aking Diyos, o aking Anyo akong gawin ang iyong kalooban, ng kasunod layunin mo sa aking buhay. Tugin mo ako ayon sa nais mo, o aking Diyos, o aking Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kung ano po ang mga distraction na makakaapekto sa ating pakikinig ay isang tabi po muna natin. Sige po, tinatawagan ko na po ang magbabahagi ng salita ng Diyos, si Brother Julius Barbosa.
Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos pa ay mabuti. Amen po. Amen. Amen. At naniniwala din po ako na ang Panginoon ay mangungusap sa atin sa gabing ito. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Sino ang pagod? Sino ang galing sa trabaho? Ayan. At patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan po niya sa ating buhay. Amen po. Amen. So, hindi na po tayo magpapakatagal. Inaanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo at makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 14 to 16. Magsabi po ng amen pag atin na pong nasumpungan. Amen. Sabay-sabay po nating basahin sa verse 14. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita na tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, nilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papurihin nila ang inyong Ama na sa langit. Amen. Tayo pa ay mag-pray. Kapag mahal na Diyos, patuloy po Panginoon na lumalapit po kami sa inyong harapan, Panginoon. Dalangin po namin sa gabing ito na kayo po Panginoon siyang manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. O Diyos, ipaunawa ninyo sa aming Panginoon mga salita, Panginoon. At naniniwala din po kami, Panginoon, na kayo Panginoon siyang patuloy na kikilos sa inyong banal na presensya, Panginoon, siyang mangunguna. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. At ang tema po natin ngayon ay, how do you want to be remembered? Paano mo ba gustong maalala ng tao? Pag tayong lahat, sabi nga, di ba, uwi tayong Pilipinas or mamamaalam or mamamayapa, di ba? So, paano mo ba gustong maalala ng tao? Na kapag binanggit yung pangalan mo na ay si Briggs, ay ganyan siya, nagpre-prayan palagi, nandito ba? Ay ganyan yan kasi tawag dito, very generous or ganun ba yung gusto nating marinig or yung mga masasamang bagay na ay, ayan, ano ba yun? Naalala ko yung tao na yan. Diba? Parang nandidiri sila, gano'n. Or gusto natin na maalala in a good way. Amen. At mag-umpisa po tayo sa isang katanungan. If today is your last day, what would people say about you? Would they remember you as someone who shined for Christ or as someone who just blended into the world? Ayan. Hindi ko po kayo tatanungin isa-isa or hindi ko po hihingin yung mga sagot ninyo. Pero naniniwala po ako na may mga sagot diyan sa utak ninyo. At naniniwala din po ako na na ang Panginoon gusto natin siyang mapapurihan sa pamamagitan ng buhay natin. Amen. That's why we are here. So, paano nga ba? We have three ways to leave a lasting legacy. So, may 3 puntos po tayong pag-aaralan sa gabing ito. Unang-una po is, live a life of gratitude. Be remembered as thankful and encouraging. Amen. Pag sinabi po natin gratitude, iba po yun sa pasasalamat. Kasi yung pasasalamat, nagti-thank you ka lang. Pero yung gratitude, tawag dito, parang everyday mo siya na dala-dala, ganyan na naalala mo sa puso mo, ganyan, with joy na itong tao na to, tinulungan ako, ganyan. And you're so very thankful, beyond thankful sa pasasalamat. Yun po yung ibig sabihin ng gratitude. At sabi po sa Philippians 1, chapter 3 to 4, or Filipos, chapter 1, sabi po dito, tuwing naalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Amen. Sa English version po nito, sa NIV, sabi po doon, I thank God every time I remember you. Di ba parang kung isipin natin, parang nakakakilig na kapag naaalala tayo, parang nagpapasalamat sa Diyos. Sino yung gano'n na
kapag may pumasok sa utak niya na tao, I thank you Lord kasi naalala ko tong kapatid na to. Not because may utang siya sa akin, not because may tawag dito, may nagawa siyang masama sa akin, kundi nagpapasalamat tayo sa Diyos na nakikita natin yung resulta ng mga panalangin natin sa Kanya. Amen. Sino yung gano'n na kapag naalala niya yung kaibigan o family member, ganyan na nagpapasalamat siya kasi nakikita mo yung resulta ng pagpapanalangin mo sa Kanya, ganyan, di ba? And tawag dito, parang kung iisipin natin, si Paul sa panahong ito, sinabi niya nasa kulungan siya nung sinusulat niya to, di ba? And kung isipin natin yung sitwasyon niya nung mga panahong yun, di ba, nagpapasalamat siya sa Panginoon tuwing naalala niya yung mga taga-Philippi. Di ba? At tayo din, paano kaya pag naalala tayo ng mga tao, ng mga kaibigan natin? Magpapasalamat kaya sila sa Panginoon o sasabihin, ay, naalala ko naman kung sakit sa ulo, stress na naman yung di ba? At saka, yun, so, we should be thankful. At nasulat ko po dito, gratitude is the best attitude. Amen. And gratitude makes a difference. Tawag dito, do people remember you as someone who encourages or someone who complains? Ayan, kagaya po ng mga Israelita sa Exodus noon, nung paalis na po sila sa Egypt. Nung nasa wilderness po sila, una, binigyan sila ng Panginoon ng mana, di ba? Every morning may mana na natatanggap sila, ganyan. Hanggang sa mga sumusunod na araw, sumusunod na weeks, ganyan, parang nagsawa sila doon sa mana na napupulot nila every morning. Nagko-complain sila, sabi nila, gusto namin ng karne. Diba yun yung nila, yung palaging complain nila kay Moses. Imbis na magpasalamat sila sa Panginoon na binibigyan sila ng blessing, yung ginagawa nila, mas nagko-complain pa sila, mas naghahanap pa sila ng tawag dito, mas naghahanap pa sila ng more. Pero tayo dapat magpasalamat tayo sa mga bagay na binibigay ng Panginoon sa atin. At gaya din po doon sa doon sa sermon nung nakaraang Sabado, di ba po, yung tawag dito, tayo po, pare-parehas po tayo sa paningin ng Panginoon. Hindi porket matagal ka na dito, ay, mataas ako. Di ba? Hindi ko kaya ka-level, may ganun na dito. Na ako yung pinakamatagal dito eh, parang, wow, ikakalangit mo yan, di joke lang po. Pero, tawag dito, ang Panginoon, tinitignan po niya yung puso natin sa paglilingkod, hindi po yung tagal. O matagal ka nga dito, pero do you live a righteous life? Or nandito ka lang para, tawag dito, ay para makita ng tao na nag-church ako, na parang flex mo na, ay every Saturday, lahat yan, ina-attend ko. Hindi ako nag-miss dyan. Pero yung buhay ba natin, makikita yung pag-attend natin dito? Or Kristiyano lang tayo tuwing Sabado, or tuwing Linggo. Di ba? So patuloy po tayo na tawag dito, mamuhay ng may gratitude sa ating mga puso. At sa pangalawa po ay stay faithful until the end. Sa 2 Timothy 4 verse 7, palagi na rin po natin itong nababasa or napag-aaralan. Second Timothy 4 verse 7 pala. Basahin po natin, sabi dito, puspusan akong nakikipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili ako tapat sa pananampalataya. At ngayon may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Amen. Pagharap tayo sa Panginoon ngayon, ano sa tingin niyo ang sasabihin ng Diyos sa atin? Well done, my good and faithful servant. Or sasabihin ng Panginoon, umalis ka dito, hindi kita kilala. Sino ka ba, di ba? Yung may isang senaryo sa Bible na tawag dito, sabi nila sa Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagpagaling kami, nanalangin kami sa mga tao. Pero in the end, anong sinabi sa kanila? Umalis kayo dito, hindi ko kayo kilala.
Or yun ba yung gusto nating marinig? Or sabihin ng Panginoon sa ating, well done, my good and faithful servant. Kagaya po ni Job, kung isipin natin, grabe yung pagtitiis niya. Pero he remains faithful. He remained faithful sa ating Panginoon. Or tawag dito, gagayahin natin si Demas. Si Demas na 3 times lang nabanggit sa Bible. Na iniwan niya yung tawag dito, hindi na siya nagpatuloy sa paglilingkod kasi mahal niya yung mundong ito. So, nasa sa atin yung decision, di ba? If we will remain faithful, may gantimpala tayong matatanggap sa langit. Kung iiwan natin ang Panginoon, sayang lang din yung mga nakaraang paglilingkod natin. Kaya mas piliin na nating magpatuloy sa paglilingkod at magpatuloy sa pananampalataya. Amen. Question po, if your life ended today, would you say you finished well? Tapos sabi mo ba na natapos ko yung takbuhin ko? Parang nahahappy ka ba? Sabihin natin na hindi ka mamamatay, uwi ka ng Pilipinas. Masasabi mo ba na yung paglilingkod mo dito sa Taiwan, you give your all, you give your best, diba? At ang Panginoon lang yung nakakaalam nun at ikaw. Amen. And sabi pa dito, faithfulness isn't just about starting well, but finishing well. Amen. Hindi porke nag-umpisa ka ng tao dito, very on fire, ganyan, very, nag-start ka sa paglilingkod na parang kung gusto mo, dito ka na lang tumira sa church. Di ba may ganun tayong pace sa paglilingkod natin na ayaw na nating umalis sa presensya ng Panginoon? Kung tatanungin ko kayo ngayon, may ganun pa rin po ba sa atin? Or unti-unti na nawawala yung fire, yung passion sa paglilingkod sa Panginoon? Kung nandun na tayo sa phase or era na kung feeling natin parang wala na tayong passion, nawawala yung fire sa puso natin, yung focus sa puso natin. It's time pa na magkonsulta tayo sa Panginoon. It's time na mag-build ulit tayo ng altar sa Panginoon. Maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Amen. At sa pangatlong puntos po, live a legacy of righteousness. Be remembered for a life that honors God. Sabi po sa Proverbs 10 verse 7. Proverbs 10 verse 7 or Kawikaan 10 verse 7. Sabi po dito, ang alaala ng taong matuwid ay mananatili magpakailanman, ngunit ang masamang tao ay makakalimutan. Amen. So how we live now determines how we will be remembered. When people think of us, will they see Christ's character in us? Na kapag inisip ba tayo ng tao, maaalala ba nila yung Panginoon, or sabihin nila na ay nagpupunta yan sa church pero parang wala din. Naalala ko nga dati dito na yung ka-girl namin, tinanong namin na nakita namin kasi yung story niya. Hala, kilala mo yan? Nag-church siya rin. Sabi namin ganyan. Tapos, nag-church siya sa umaga, nag-work sa gabi. Sabi niya ganyan. Dito. And, tawag dito, nakakatawa na pakinggan, pero, di ba, kung iisipin natin, hindi lang kasi ikaw yung masisira di ba? Pati yung church na kinabibilangan mo, ay, parang ma-generalize, di ba? So, sa paglilingkod natin, ayusin po natin yung paglilingkod natin. Dapat magkaroon po tayo ng integrity. Ilang beses ko na po yan sinabi dito. Yung integrity na mayroon man or walang nakakakita sa'yo, faithful ka sa Panginoon. Na hindi ka lang yung Sunday Christian. At may nabasa din po ako na post na, wait lang po, tignan ko dito. Sinave ko po yun. We repent enough to be forgiven, but do we surrender enough to be changed? Diba? Palagi tayong nagre-repent sa Panginoon na tawag dito. Sabi nga yung repentance is everyday, hindi lang tuwing Saturday, hindi lang tuwing Sunday. Pero nag-surrender na ba tayo para mabagong lubos? Or naglo-look back pa rin tayo? Na, Lord, hindi ko kayang isurrender ito kasi pag sinurrender ko ito, wala na. Diba? Parang
end of the world na. Pero hindi po. Pag sinurrender natin ang lahat sa Panginoon, and when we live a righteous life, ang Panginoon po ang bahala sa inyo. Ang Panginoon po ang bahala sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, God got your back. Or, di ba, tutulungan tayo ng Panginoon. Isipin natin po yan na kapag tayo, namuhay po tayo ng matuwid, ang Panginoon siya din po yung magtutuwid ng daan. Amen. Siya ang mangunguna sa atin. So, question po, what will your name represent after you are gone? Ano po ba yung i-represent ng pangalan natin? Diba? Kung isipin natin, si Pastor Paul, wala na po siya. Pero hanggang ngayon, inaalala pa rin yung mga pagtuturo niya. Amen. Si Moses, di ba, wala na rin sila. And may isang instance po sa Bible, sa Ezekiel, na sinabi po doon, nalimutan ko po yung chapter, pero sa Ezekiel po ito na sinabi, kung buhay lang ang Panginoon po yung nagsasalita dito, sabi niya, kung buhay lang si Moses, nalingkod ko, ganyan-ganyan. Kung buhay lang si Abraham, di ba, may mga ganun siya na binanggit. At tayo, gusto din po ba nating maalala ng Panginoon? Sabihin, itong lingkod kong ito, di ba, itong lingkod kong ito, naglingkod ito ng tapat sa atin. Diba, ang Panginoon maalala din po niya tayo sa dito, sa paglilingkod po natin sa Kanya. Amen. At sa conclusion po, your legacy starts now. Will you be remembered for shining Christ's light, or will your impact fade away? Ayan. So yung legacy po natin, ngayon po nag-i-start na yan. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, nag-i-start na po yan. At dito, may story po na I think connected po dito sa pinag-aaralan natin. May ano po, dito, ganito po, di ba? Isipin natin, imagine natin, walang ilaw. Nasa madilim tayo na kwarto, ganito. At saka may isang small na candle. Very maliit lang na kandila na dito, hindi ito yung pinaka malakas na kandila. Pero yung yung ilaw niya, na dito napapalibutan niya yung mga tao, nagagay niya yung mga tao. And over time, yung kandila nag-melt. Di ba ang kandila, kung sinisindi natin, unti-unting nauubos. So yung kandila na yun, naubusan na siya ng wax. Nag-melt na yung wax niya. Dito, hindi wala na yung ilaw. Pero yung mga tao, naalala pa rin yung kandila, ay nakatuloy yung maliit na kandila para mag-guide sila in this darkness na kinaroroonan nila. So tayo, kahit nasabihin natin, maliit lang yung influence natin, sabihin natin na simpleng tao ka lang, di ba, na worker dito sa Taiwan, ganyan, estudyante dito. Pero yung impact mo, kahit sabihin natin maliit yan, meron pong tawag ito, meron po yung maitutulong sa mga tao. At ang Panginoon gagamitin po niya tayo para ma-influence po or maligtas din po yung iba. Ano po ang kailangan natin gawin? Kailangan po natin mag-move. Kailangan po sabihin natin, oo, na nakikita kanila na pupunta dito sa church. Pero pag hindi ka lumapit sa kanila or hindi mo man lang sila nasabihan or makitian, di ba, nag-church ka pero yung mukha mo parang may dalawang bato na nakasabi. May influence ba yung mga tao? Sabihin natin, nag-church ka nga, pero tawag dito, yung mga nakapaligid sa'yo, di mo man lang pinapansin, di mo man lang mangitian, di mo man lang makamusta. So, ayun, tawag dito, mag-live po tayo ng impact na, tawag dito, yung legacy ba na masasabi natin na I did my best sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At sa gabing ito, maiksi lang po yung pinag-aralan natin, pero alam ko po na ang Panginoon patuloy po siya na mangungusap sa buhay ng bawat isa. So, hiniling ko po na tayong lahat ay tumayo at manalangin. Kapagmahal na Diyos, patuloy po Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. O Diyos, kayo po ang siyang manguna sa buhay namin. Kayo po Panginoon ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng
inyong liwanag, Panginoon. Nang sa ganun, maging liwanag din po kami sa mga taong nakapalibot sa amin, Panginoon. At makita nila, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Panginoon. Makita nila ang kaligtasan na nanggagaling sa inyo. Tulungan niyo po kami magpatuloy sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makagawa, Panginoon, ng mga bagay para sa inyo. O Diyos, yung mga pinag-aaralan namin, Panginoon, alam po namin na patuloy po kayo, Panginoon, na siyang magpapaunawa sa amin. O Diyos, ito pong mga kapatiran, Panginoon, kami po na nandito, Panginoon. Patuloy po kayo, Panginoon, na siyang magpaningas, Panginoon, ng apoy sa aming mga puso. At nang sa ganun, Panginoon, magkaroon ng passion, Panginoon, sa aming puso na maglingkod sa inyo, Panginoon. Kung meron man po, Panginoon, dito sa amin, kung nanghihina, Panginoon, palakasin po ninyo. Kung meron man po, Panginoon, ang may karamdaman, Panginoon, pagalingin po ninyo. O Diyos, ano man po, Panginoon, lahat ng isipin namin, Panginoon, lahat po ng bumabagabag sa aming mga utak, Panginoon, kayo po ang aming kapayapaan, Panginoon. At o Diyos, naniniwala po kami that you will help us remain faithful, Panginoon, at maalala kami ng mga tao na naglilingkod sa inyo. O Diyos, baguhin niyo po kami, Panginoon. Ginagawa po namin ito, hindi po, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Hindi lang po ito for the show, Panginoon, kundi para po ito, Panginoon, sa inyo at sa ikaluluwalhati ninyo. O Diyos, makita nawa, Panginoon, ang iyong kalwalhatian, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy po kay Panginoon siyang manguna sa amin and purify us, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo nakatayo at manalangin. Tayo pasalamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na ating napag-aaral ngayong gabi. O Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita niyo, O Diyos, sa presensya at pagsama niyo sa amin. Lord, patuloy, Panginoon, ang buhay namin, O Diyos. Maging buhay na matotoo, Panginoon, sa inyo, Lord God, Panginoon. At tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga kahinaan na meron kami. Alam namin, Panginoon, na kayo ang aming kalakasan. Alam, Panginoon, namin kayo magtutulong sa amin at tutulungan niyo kami, Panginoon. Magdadala kayo ng mga tao, Panginoon, upang maging aware kami, Panginoon, sa paglakad namin, Panginoon, sa buhay na ito, Lord God. Na patungo sa inyo, O Diyos. Maraming salamat sa kalakasan, sa pag-ibig, sa biyaya, Panginoon, patuloy na pag-iingat, pagsama niyo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po ang aking gawain sa ngayon,